Elizabeth Cruz point of view. Hi everyone, kagagaling ko lang sa meeting at good news dahil magkakaroon tayo ng company outing. Sa bigat masayang anunsyo ni Sir Errol, pagkagaling niya sa meeting with the higher ups. Agad namang namayani ang palakpakan at sigaw mula sa mga kasamahan ko. Samantalang ako ay inaantok pa ang diwa. Makailang beses akong muntikang madukdok sa mesa ko dahil sa sobrang pagod at antok. Kung aamuyin mo ako ay maaamoy mo ang amoy salon pass na nakadikit sa iba't ibang parte ng katawan ko at partikular na sa may balakang at baywang bandang alam nyo na. Isang linggo na rin mula nang magkabalikan kami at halos oras-orasin na niya ako. Minsan nga ay naiengganyo niya akong sa opisina niya ito gawin, ngunit bago ako tuluyang bumigay ay tinakasan ko na siya. Para siyang isang asong inhit na gusto ay maya't maya akong namamarkahan at aangkinin. At hindi ko rin naman masasabing hindi ko ito gusto dahil bawat sandali naman ay talagang nakakadarang. Pinilit ko na siyang bumili ng protection dahil kung ganito ng ganito ay baka mabuntis ako at pareho pa kaming hindi handa sa ganong responsibilidad. Tumaing ako ng kumirot ang baywang ko. Halos pigain niya na ako kagabi at kaninang umaga. Nang pagkagising pa lamang ay patawarin na niya ako at pasukin. Sadyang napakahilig at wild talaga sa kama ni Godric at halos hindi ako makasabay. Kapag ganito ng ganito ay baka masisante na ako, tuluyang hindi na makapasok sa pagod. Muli akong humikap at bahagyang napatalo ng may magsalita. Narinig mo yon, bakla? May outing tayo. Magkakaroon din tayo ng relaxation. Masayang sabi ni Lloyd at napatango naman ako. Unti-unti na kaming naging close na dalawa at masasabi kong hindi naman pangit ang ugali niya. Napagtanto ko lang na talagang ayaw niya sa gulo at ayaw na nakikisawsaw. Ngunit mabait naman siya at maaasahan. Oo nga, finally. Matapang kong sabi bago pinilit na tingnan ang ginagawa. Mukhang inaaraw-araw tayo ni Sir ah. Napapagsi ako at agad na tinakpan ang bibig niya at pinalakihan siya ng mata. Uy, huwag kang nga maingay. Saway ko sa kanya bago inalis ang kamay at pinahid sa pantalon. At paano mo naman nasabi? Hindi no, pagod lang ako sa trabaho. Pagtanggi ko bago tinapik ang mukha at uminom ng kape. Baliw, alam ko ang ganyang feeling no. Kanina ko pa napapansin ang paghahaplos mo sa balakang at puson mo. Amoy na amoy ko rin ang salon pa sa'yo. Matanda ka girl. Nangaasar niya ang tukso sabay sundot sa balikat ko. Sinaway ko naman siya. Pinamulahan ako ng mukha at kulang na lang ay hilingi lumubog sa kinaupuan. Hindi no. Nadulas lang ako, tumama ang balakang ko. At meron kasi ako kaya masakit ang puson ko. Paano mo ba naman sasabihin sa kaibigan mo na kaya masakit ang puson mo ay dahil sa sandata ng nobyo mo? Wag nga ako girl. At paano naman yun chikinini mo, aber? Kaagad kong tinakpan ng leeg ko at napatingin sa salamin. Nako, nilagyan ko ng concealer ang mga ito, ngunit baka natanggal na. Okay lang naman yan. May nobyo ka kaya normal lang yan. Pero chill lang ah. Marahan ako napailing at napasapu sa mukha dahil sa hiya na makaalis na siya. Grabe, nakakahiya. Ilan pa kaya sa kanila ang nakakapansin? Sa Laguna ang magaganap ang outing at sa private resort nila Sir Villaterra. Ang target date natin ay 2 days from now at exactly 8 AM guys. 3 days and 2 nights tayo ah. Pero kung may gusto namang umuwi kagad ay okay lang din. Dagdag anunsyo ni Sir Errol. I-ready na ang mga bathing suit, mga bakla. Masiglang sigaw ni Lloyd at napatawa na lang ako. Agad akong hinalungkat ang memorya ko kung mayroon ba akong naitabing bathing suit at naalala ang isang pares na luma na. Napatapik ako sa noo at nagdesisyong maghanap na lamang ng mura sa mall. Dahil magkasundo na rin si Justin at Lloyd ay sabay-sabay kaming nagpunta sa mall. Matapos akong himalang payagan ng aking possessive na nobyo na halos araw-araw akong tinitira at ayaw mahiwalay sa paningin niya.
Hinila ako ng dalawa sa isang bikini shop na mamahali ng mga tinda at tinulungan ako mamili ng bagay sa akin. Sa huli ay napili ko ang kulay itim at pulang two-piece at isang beach dress. Bumili na ako ng see-through na pamatong. Noong una ay gusto pa nilang makita ang itsura ko. Ngunit tumanggi na ako dahil sa ilang chikinini na iniwan ni Godric sa iba't ibang parte ng katawan ko. Mula ngayon ay hindi ko hahayaang markahan niya ako hanggang sa mawala ang mga ito. Ngunit hindi pa rin nakaligtas sa mapanuring tingin ni Justin ang ilan sa may bandang leeg ko habang hinihintay naman si Lloyd na nagsi-CR. Uy, ano ba akala niya sa'yo? Puno na kailangang markahan? Patutsada niya pagkalabas namin ng shop, bitbit ang pinamili namin. Mula nang malaman niya nagkabalikan na kami ay hindi siya sumang-ayon. Ngunit hindi rin naman siya tumutol. Naiintindihan ko rin naman siya dahil saksi siya sa bawat bighati at pag-iyak ko noon dahil kay Godric. At nagpapasalamat na lang din ako na may kaibigan akong kagaya niya. Masaya ako, Justin. I've never been this happy mula nang mawala siya sa buhay ko. Kapag kasama ko siya ay nalilimutan ko ang mga problema ko bago siya bumalik sa buhay ko. Pabuntong hininga ang pag-amin ko sa kanya habang nakaupo kami sa may bench. Kung panaginip nga lang ito ay sana hindi na ako muling magising pa. At sabi ko nga, ay hindi naman ako tututol. Masaya ako kung masaya ka. Anong kadramahan ito? May drama bang nagaganap? Singit ni Lloyd sa usapan pagdating. Oo, iyang mabaho mong hininga. Bakit ang tagal mo sa banyo? May ginawa ka bang milagro, no? Pambabara ni Justin sa bayakbay kay Lloyd at nauna na silang maglakad. Napailing na lang ako at bahagyang ngumiti bago sila sinundang dalawa. Godric Villateras point of view. Ayoko. Sagot ko sa ikalimang pagkakataon habang inilalagay ang mga dadalhin naming gamit sa Laguna. Beach ang pupuntahan natin, Godric. Anong gusto mong isuot ko ron? Pajama? Pamimiloso po niya at padabog na inilagay ang bag sa likurang bahagi ng kotse ko. Ayoko magsuot ka ng ganun at pagnanasaan ka ng mga lalaki, Bet. Pinoprotektahan lang kita dahil alam ko ang likaw ng bituka ng mga kalahi ko. Malumanay kong sabi sabay sara ng trunk at siniguradong nakasara ang gate bago siya pinagbuksan ng pinto. Napakaraming babae roon, Godric. Napakaraming nakabikini. Hindi naman siguro sa akin nakatuon ng pansin nila. Inis niyang saad bago sumakay at ikinandong ang dalang shoulder bag. Papuntong hininga kong isinara ang pinto at umikot para sumakay sa driver's seat. Marami but you will be the sexiest for sure. My goodness naman, ikaw lang nag-iisip niyan. Isa pa, mayroon akong ipapatong kaya hindi rin naman ako totally nakabikini lang. Alin yung see-through? Are you kidding me? Tanong ko sabay tawa ng pagak at pinandar na sa sasakyan palabas ng village. Sana pala hindi nila ako sumama. May hibig nagpaparamdam na turan niya. At nang tiningnan ko siya ay lalabas siya na nakatingin at nakalukip-kip. Walang hiya kasi. Isipin ko pa lang kung paano maglaway ang mga lalaki kapag nakita ang katawan niya ay nanggigigil na ako. Baka matagal ko silang lahat sa kumpanya kapag nagkataon. Iisipin ko pa lang ang mga posibleng kababuyan tagpo ng tatakbo sa isipan nila ay gagawin nila kay Beth. Ay nagdidilim na ang paningin ko. Hindi ba niya alam na kahit ata isang lalaking impotent ay biglang mabubuhay ang alaga nito kapag nakita siya? Isa ka rin sa mga nag-iisip na dapat ay magsuot ng maayos ang isang babae kung ayaw na mabastos, kaysa turuan ng mga lalaking igalang ang isang babae. Oh, now she's really pissed. It's not that, darling. I agree to that. But I'm also a man who wants to protect my woman. I am your boyfriend who does not want to share what I'm seeing sa lahat. Bet naman. Pilit kong mag-focus sa daan, ngunit dahil sa hindi niya pagkibo sa akin na hindi ako mapakali. Sinubukan kong hawakan ang kamay at hita niya, ngunit ilang beses niya itong inalis. Nakailang tangka akong suyuin siya ngunit hindi siya humaharap sa akin. Hanggang doon ba ay magiging ganito tayo? We just got together again, darling. She scoffed and I licked my lips. Okay. Pumapayag ako magbikini ka at patungan na see-through pero pwede bang kapag maglalangoy lang at kapag kasama mo ako? Please? Pagsuko ko at pagsusuma mo. Okay. Humarap na siyang muli at nginitian ako bago siya na mismong humawak sa kamay ko. Ah, you little devil.
Naniningkit ang mga matang sabi ko sa kanya at painosente lang siyang ngumiti. Habang nagmamaneho nagpatugtog kami at nakisabay sa ilang kanta. Makailang beses akong tumitingin sa kanya at ngumiti. Kinuha ko ang kaliwang kamay niya at hinalikan ito. Habang ang mga mata ay nakatutok pa rin sa daan. Gusto kong sulitin ang bawat sandaling ito na masaya tayo. Gusto kong maging unforgettable na experience mo sa Laguna, Beth. Ngumiti siya at marahang tumango. Ako rin, babe. Bahagyang humigpit ang hawak ko sa manibela dahil tinawag niya sa akin. Hindi ko rin namalayan na bahagyang bumilis ang pagtakbo ng kotse. May problema ba? Nag-aalala at kinakabahan tanong niya. Godric? Naputo lang kung anumang isipin ko at nilingon siya at muling binalik sa normal ang takbo ng kotse. Oh, I'm fine. Pagkuway pilyo kong umiti at dinala ang kamay niya sa ibabaw ng aking alagang natutulog pa sa loob ng aking suot na wash jeans. Pero may nakakamiss sa iyo. Napasingap siya at hinampas ako ng isang kamay bago sinubukang bawiin ang kaliwang kamay. Ngunit hinigpitan kong hawak ko at mas lalo itong idiniin. Sige na darling, naglalambing lang sa iyo eh. Just like the old times. Ungot ko sa kanya at kinindatan siya. Baka mabangga tayo, angal niya. My car is made for these types of adventures darling. It can drive by itself. Pilyo kong sabi sa kanya para makumbinsi siya. Para tulungan siya magdesisyon ay sinimulan kong igalaw ang kamay niya. Please, pagsusumamo ko sabay ng mapang-akit ng ngiting alam kong hindi niya maihindian. Narinig ko siyang may sinabi na hindi ko na naintindihan. Bago niya binuksan ang zipper ko at pinalaya ang naguhumindig kong alaga. That's my girl. Nagsimulang lumalim ang paghinga ko nang simulan niya igalaw ang malambot niyang kamay pataas at pababa. Marahan lang sa umpisa at siniguro niyang hindi niya makakalimutan ang sensitibong ulo na nagpapakawala na rin ng paunang init. Beth, isubo mo na please. Pakiusap ko sa paos na tinig. Habang ang mga mata naman ay nakatutok pa rin sa kalsada na marami-rami rin ang kasabayan. Ito ang silbi ng tinted na kotse. Gamit ang kanang kamay, giniya ko ang kanyang ulo. Payuko sa harap ko at bahagyang napamura ng sakupin ng mainit at masikip niyang bibig ang akin. Just like that, darling. Ungol ko habang napapikit ang mga mata. Sa una ay maduwal-duwal pa siya hanggang sa nasanay na ang lalamunan niya at makailang beses niyang sinubukang ipasok lahat sa makipot niyang bibig. I fisted her short hair in my hands and guided her head to the place I want to. Ang sarap. Para ka nasa langit. Napamura ako na magtagumpay siya sa balak at maramdaman ang ngalangalan niya. You're driving me crazy, Beth. Nakuha ko pa magbiro at bahagyang humigpit ang sabunot sa kanya nang bilisan niya ang galaw ng ulo. Stop, stop. Pigil ko sa kanya at hinila siya palayo sa akin. Nagtataka siyang tumingin sa akin at makikita sa mukha niya ang pagnanasa at kagustuhan sa ginagawa. Oh, if only I could take a picture. Nakangisi kong sabi habang pinagmamasdan ang mukha niya. Ang bibig niya ay nangingintap sa laway niya at sa aking sariling katas. Spread your legs for me, darling. Gusto ko sabay tayong lalabasan. Dahil nakasuot lamang ng beach dress ay itinas niya ang suot at binti bago bumuka ka. Inabot ko siya at napangisi ng matama kung gaano siya naapektuhan ng ginagawang pagpapaligaya sa akin. You're so wet for me, darling. Let's move together. Utos ko sa kanya at sinimulan siyang paligayahin ng aking kanang kamay habang ang aking kaliwa ay nakahawak sa manibela at ang mga mata naman ay nakatutok pa rin sa kalsada. Itinuloy niya ang paggalaw ng kamay sa akin at sinimulan ko siyang pasukin gamit ang aking mahabang daliri. Nagsimulang mapuno ng kanyang ungol at halinghing ang buong kotse at ang amoy ng sunrocks. I paid attention to her sensitive body and used my fingers to her. When I sensed her breathing and moans getting louder by minute, I moved my finger faster in time with her hands, feeling my own orgasm coming. Together, Beth. Hinihingal kong sabi sa kanya at ilang sandali pa ay naramdaman ko na siyang nanginginig at ang paglabas ng kanyang katas. Kasunod nito ay pinakawalan ko na rin ang aking sarili at pinaulanan ng kanyang kamay. Oh, we're going to have so much fun together, darling. Itutuloy.